Hello mga idol, ako nga pala si Romel Rocio, ang pandesal boy ng Barangay Dinadyawan. Tulad nga ng lagi kong ginagawa, ay gagawa ko ng pandesal ngayon. Sa mga hindi pala nakakaalam, may sarili ko na itong bakeryng pinaggagawaan ko. Maniniwala ba kayo na dahil lang sa pagtitinda ng pandesal ay naipundar ko ang bakeryng ito? Alam kong maraming nagtatanong kung bakit naging posible ang pagpupundar ko ng bakery dahil lang sa pagtitinda ng pandesal. Dahil alam naman natin na hindi biro ang presyo ng mga gamit para makapagpundar ng bakery. Kaya nga narito ako at ikukwento ko sa inyo kung paano ko nga ba ito ginawang posible. Bago ko nga ikwento sa inyo ay lilinawin ko lang muna mga idol. Hindi ko nga pala ginawa ang video ito para magyabang sa inyo. Gusto ko lang kayong bigyan ng inspirasyon, magbigay ng tip at magbahagi ng mga diskarte kung paano ko nga ba ito ginawang posible. Maaari nyo rin ba akong suportahan mga idol para marami pa tayong ma-inspire na mga katulad natin na gusto magsimula ng maliit na negosyo. Maraming salamat sa pagpasok ko nga sa mundo ng pagtitinapay. Sinimulan ko nga muna ito sa pagtitinda ng pandesal. 13 years old pa nga lang ako noon. Halos 5 taon din ako nakikitinda ng pandesal at sa loob ng 5 taon na yun ay unti-unti ko ngang natutunan kung paano gumalaw sa loob ng bakery. Tumutulong din kasi ako kapag gumagawa sila ng tinapay at habang tumatagal nga ay natutunan ko nang magpigura ng iba't ibang klase ng mga tinapay. Natutunan ko na nga rin pati ang pagluluto ng mga ito. 3 bakery nga rin pala napasukan ko sa pagtitinda ng pandesal at yung pangatlong bakery nga na yun ay yung bakery nga ni Mr. Rivera na dating principal dito sa elementary ng Dinadyawan. Pinagkatiwalaan niya nga ako tinuruan sa paggawa ng tinapay. Kumuha nga rin siya ng baker noon at ako ang naging helper. At nung umalis nga yung baker niya, ay tuluyan na nga ipinagkatiwala sa akin ang pagiging master baker. May nakasama pa nga akong baker noon at palitan kami sa paggawa ng tinapay. Dito na nga ako sobrang nahasa sa pagbe-bakery. Bukod kasi sa mag-isa ko lang ay solo ko lahat ng gawain. Ako ang gumagawa, nagluluto at nagdi-deliver nito sa mga tindahan. Pagkatapos ko nga mag-deliver ay nagtitinda pa rin ako ng pandesal kinabukasan. Lalong-lalo na kapag hindi ako ang naka-schedule sa paggawa ng tinapay. Ganun nga lagi ang routine ko. Doble kayod nga ako noon dahil nag-iipon din ako. Gusto ko kasing mag-aral ng automotive kahit vocational course lang. Yun kasi ang hilig ko at gusto kong i-apply sa ibang bansa. At lumipas nga ang mga panahon ay ganun nga ang nangyari at nakapag-OJT na rin ako. Nakapasok nga rin pala ako sa Hanjin Company, paggawaan ng barko na matatagpuan sa Subic, Zambales. Gusto ko kasing kumuha ng experience dito bago ako mag-abroad. 3 taon nga din ang itinagal ko dito at na-promote pa ako bilang deputy foreman. Pero nang mawala si Papa ay kinalimutan ko na nga ang pangarap kong mag-abroad. Naisip ko kasi na mas kailangan ako ni Mama dito. Kaya nung mag-resign ako ay naglakas loob na nga akong umutang ng pera sa tita ko. Nasa 100,000 ngayon ginastos ko para makabili ng gamit at makapagtayo ng bakery. Pinagsikapan ko nga lang itong itayong mag-isa para makatipid ako sa gastos. At nang matapos ko nga ito ay nagsimula na nga akong gumawa ng pandesal para makaipon ng pambayad sa utang. Nagsimula na nga rin akong gumawa ng mga tinapay na pan-deliver sa tindahan. Matapos nga lang ang 3 buwan ay nabayaran ko na lahat ng aking inutang. Sa ganung paraan ko nga siya ginawa mga idol. Sipag, tiyaga at diskarte lang ay makakamit mo ang pangarap mo. Kung nakaya kong gawin ay sigurado akong kaya nyo rin gawin ito mga idol. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo at sa Panginoon. Huwag lang tayong titigil mangarap mga idol. Huwag kang makontento bilang isang trabahante lang. Sikapin nating magkaroon tayo ng sarili natin. Yung walang mag-uutos sa atin, walang magagalit. Nakatipindi sa atin kung kailan tayo magtatrabaho at magpapahinga. Sana ay maging inspirasyon nyo ang karanasan kong ito mga idol. Hangad ko ang pag-unlad ng bawat isa sa atin. Maraming beses man tayong subukin ng panahon ay huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Nagustuhan nyo ba ang aking kwento? Pakibahagi mo na rin sa iba baka makatulong sa kanila. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat!